valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come
never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known, when you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone,
When the tears fall down like bitter rain, and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Oh, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Bleeding from the crown of thorns He wore. His heart was so heavy from the cross He bore. Wounded and weary, He gave His life and so much more. It was love that took Him to the cross. Amazing love, amazing love. How could it be that God would give His Son for me to pay my sins and let me go free? Amazing grace, how sweet the sound
I once was lost, but now I'm found. Amen. Naimbag nga morning, kakabsat. May echo po tayo dito sa sa studio. Ayan, so itong umagang ito, another Wednesday at salamat sa Panginoon natapos na yata yung bagyo dahil sa amin dito parang wala na kaming naririnig na ulan. Pero maulan pa rin sa camera kasi iba yung kulay namin. Ayan, at yan, di namin alam kung sino yung mga nasa FB Live, pero salamat sa mga kasamahan natin at sa Google Meet. Ayan, nandiyan si Sir Ariel. Good morning po, Sir Ariel. Hello, and good morning sa ating lahat. Magandang umaga na imbag nga agsapa kanya tayo amin. So, accordingly, wala na yung Nando. Nandito na naman si Opong. Kaya bukas yata magla-landfall dito sa Pilipinas pero sa Visayas part, no? Okay. Nakita natin yung news is sa Visayas naman siya. Di ko alam kung maapektuhan ang Northern Luzon. Nandito tayo. All right, anyway. Again, good morning sa inyo dyan, Ma'am Cherry. Amen, sir. Good morning. Si Sheila and baka nandyan si Naroy. And of course, si technical natin, mga loyalist na technical natin, si Brother Mark. Yeah. And of course, yung mga nandito sa ating Facebook Live, no? Nandito na si Ma'am Emilia, Sir Gilbert, Ma'am Rolyn, Sir Salvador Bore, Ma'am Heidi, Ma'am Vivian, ayan, Ma'am Sir Digno, parang nag-birthday yata si Sir Digno. Good morning, happy birthday, sir. And yan, and then nandyan ng mga interns, Angeline, Justin, Ma'am Joyce, and Ma'am Myra. Ayan, so magandang umaga sa ating lahat. And at least dyan sa church, wala yatang ngayon, landslide. Yes, sir. Alright, so again, sa ating pagpapatuloy, ay pinag-uusapan pa rin natin is all about soul winning and discipleship, no? And last week is, kung maalala ninyo, is celebrate natin ang birthday ng ating mahal na pastor, no? And we talk about the importance, significance, no, ang meron tayong man of God sa ating buhay. Okay? And kasi karamihan sa atin, hindi man perfect, no? Ang man of God, nevertheless, mas kailangan natin, no, yung especially kailan lang yung nag-uusap kami kay Sir about doon sa interpretation, no, ng mga anong tawag dito, verses, no. And
yun yung wisdom na pinagkakalob sa kanila, sa totoo lang na wala sa atin. Okay, and sabi ko sa kanya is yung preaching nung last Sunday, oo nga sir, no? Talagang hindi ko hindi ko halos akalain na yun pala ang ibig sabihin nun. That Jesus made use of a child, Yes. no? To illustrate what humility means Amen. to an adult, Mm. di ba? Oo. Okay, and so sabi ko sa kanya is that binabasa-basa ko lang yan sir, pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun. Okay, at least ngayon is that very clear, no? Walang nakakapan din sa atin unless, di ba? That is why we need this kind of people para maging deeper ang understanding natin into the Bible. And then from there, kasi nabasahin natin lahat ng mga yan eh. But if we don't know its application, hindi mo alam kung paano gagawin yan. Alright? Okay, sige. So let's pray muna before tayo ay magpatuloy. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Thank you, Almighty Father, for waking us up again. And thank you so much, O Lord, sa aming safety. Dito sa nakaraang typhoon na ito. Thank you, O Lord, na yung kami po ay inyong binantayan. And we are grateful, O Lord, for this again. Give us wisdom, O Lord, as we share your words this morning. And naway kami po lahat ulit ay may matutunan. Walang iba kundi sa inyong salita. Almighty Father, use us mightily for this morning again. Humble our hearts also for us to listen and maging may apply namin lahat ng mga ito, Lord, sa aming araw-araw na pamumuhay. Again, we thank you for this opportunity and please forgive us, O Lord, for our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right. So if you recall, no, ang pinag-usapan natin is all about soul winning and discipleship. And so looking at my notes, no, para hindi po tayo ipagpatuloy natin, pinag-usapan natin is that nakapunta na po ako doon sa may discipleship, no? And so just a reminder or tawag dito review is that meron tayong isang word na pinag-usapan noon, keyword, no, about our spiritual life, and that word is continue. Okay, and so in discipleship is that we ourselves could be able to disciple if tayo mismo is nananatili tayo na maging disciple ng ating unang-una Panginoon, and we humble ourselves na maging disciples rin tayo. I believe mga kapatid, no, that there is no stop, okay, to learning, especially learning the Word of God. So ang text natin is on John 8:31. Sabi niya, "Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed." So ano yung requirement ng Panginoon natin for us to become disciples, His disciples? Continue. Diba? Yes, And amen. so, very logical, no? Very logical na kung saan, paano tayo maging disciples and continue to learn if we stop. Okay? And so, that is the requirement or requisite for us to be a disciple. Ang sabi ng Panginoon is that if ye continue in my word. Okay? Hindi naman niya sinabi na if ye continue sa kamunduhan. If ye continue sa gusto mo. Diba? But it is if we continue in His word, then we are His disciples. Because it is only then na kung saan pwede tayong mag-disciple also. Diba? And so, soul winning, matandaan natin, sabi natin is that our soul winning, like us, is that nung may nagbahagi sa atin, yun lang ang simula. Diba? Yes, amen. But after that,
is that it does not end there. Dapat magpatuloy tayo. Okay? And so, soul winning is only the beginning. And so, Christ did not command us to make converts, but to make disciples. That is why today, or this, ngayon, tayo, is that nag-share tayo, diba? Because we are discipling others also. And so sabi niya that if ye continue, diba? If ye continue in my word. So notice the key word here again is continue. And anong ibig sabihin ulit nun? To remain. Diba? To continue is to remain, to persist, and to endure without interruption. Okay? To endure without interruption. Nakikinig ako doon sa preaching ni Pastor na sa mga kadete, no? And may nag-testimony about ang hirap ng maging Kristiyano, 'di ba? And so pinaliwanag ni Pastor na sa tingin ng madami, no? Especially pag nakagisnan mo na at naging buhay mo na ang mabuhay sa kamunduhan. Okay? Is that pwede talagang mahihirapan ka, 'di ba? Na mag-transition. Kanya nga lang is that when you have embraced a life of Christianity, yung totoong Christianity, madali na lang. And totoo po 'yon, no? Simple living, simple life. Okay? A life like Christ. Diba? Is a simple life. It is a life with dignity sa totoo lang. Okay? Yun nga anong pinaka-example natin ngayon? Ayan, so mga Senate hearing. And then marami nang lumalabas, no? Na kung saan, sa totoo lang kung tayo, diba? Rinig ko si Senator Padilla. Tatawa ako sabi ko, pwede bang mag-plebiscite ang Pilipino para doon sa sinasabi ni Senator Padilla na anong tawag dito? Ayaw na nating magbayad ng tax, di ba? Sabi niya tingnan niyo ngayon, ayaw na ng mga Pilipino na magbayad ng tax. Pwede ba natin yun gawin? Hindi, kasi nasa batas. Parang ganon. Sa totoo lang, di ba? Pag titignan natin, dyan pala, dinadala lahat ng mga, imagine, daming mga Pilipino na kakandahirap pagtrabaho. Yan kapaltasan nyo ng 20-30% tax nila. Yan, dinadala nyo lang yan sa mga, kung ano-anong mga mansyon nila. Ang bihirang buhay naman ito. And so, alam nyo in other countries, they have the same percentage sa totoo lang. Australia, sometimes, ang alam ko is that 35% sa kanila, umaabot pa ng 40% ang tax nila. Even in countries like Europe, umaabot ng 30 to 40 ang tax nila. But they don't question it. Bakit? Wala kang sasakyan Diba? Ang ganda ng transport system nila. Okay? And then, you don't see that many people na mga corrupt talaga. Hindi, walang ganun. Okay? Kaya, kahit ganyan, okay lang. Tayo dito, ganun din. Pero, nasaan yung... Kaya nga yun yung mga walang takot talaga sa Diyos. Walang Diyos talaga sa sarili nila. Bakit? How come that they could be able to be so greedy? No? And so, ganun ba yung parang gusto natin na simple na buhay? I don't think so. Ngayon, bilyon ang pera. Kanya lang nagtatago sila. Kanya lang nakukulong. You call that as a simple life? You call that as yung buhay na gusto natin? I don't think so. Diba? But if you have Christ in you, and then you live according doon sa mga teachings niya, you will understand kung anong ibig sabihin ng, diba? You may gain the whole world but lose your soul, your own soul. Okay? You will understand na lahat ng meron tayo, nung dumating tayo dito, wala tayong dala. Ganon din tayo pag aalis tayo. Maiintindihan mo yun. Okay? Pero wala Diba? That is why
yun nga, kung maiintindihan lang natin ang pamumuhay bilang isang Kristiyano, maging simple, okay, ang buhay. And it's not, karamihan kasi ang akala nila is that yun nga, kung meron lahat tayo, that is what simple is. No, sa totoo lang. Less is more, sabi nga nila eh. Diba? Okay? And so, ayan, that is the meaning of continue, no, to remain, to abide, to dwell, okay, and to stay close. Diba? Sabi niya sa John 15:4, kung maalala nyo, abide in me and I in you. Acts 2:42. And they continued steadfastly. Diba? So discipleship is not a one-time decision, mga kapatid. It is a daily abiding in Christ. Okay? So what is the cost of our discipleship? Sabi niya sa Luke chapter 9 verse 23, if any man will come after me, let him what? You see this? Deny. Okay? Let him deny himself and take up his cross daily and follow me. So the life of discipleship is daily. Okay? Daily following the Lord Jesus Christ. Diba? And so if any man will come after me, anong gagawin natin? We deny ourselves. Okay? Unang-una, we deny ourselves in order to please God. Okay? Not others and not ourselves. Okay? And then, discipleship involves a surrender, a sacrifice, and then ito maganda, consistency. Diba? Yun ang napakahalaga sa atin. No? A life of consistency. Okay? Regardless of kung ano yung meron tayo, kung ano yung what do you call this? Kung ano yung kung ano yung status natin, okay, sa ating buhay. Sometimes karamihan, no, is that kung marangya na ang buhay natin, nakakalimutan na natin ang nagbigay sa atin nito. At the same time, pwedeng baliktad din. Noon okay tayo, 'di ba? Ngayon na hindi na tayo okay, mga ganun, na-bankrupt ang business, nawalan ng trabaho, whatever na naging challenge ng buhay natin, saka naman tayo aalis sa simbahan. Di ba? Kung marami na tayong problema, saka pa tayo, di ba? Hindi naging close sa ating simbahan. Hindi tayo naging close, okay, sa ating brethren. Right? And so, hindi tayo nagiging consistent. Okay? Hindi tayo nagiging consistent. Kaya, sabi ko nga is that yun yung pinaka prayer ko actually sa Christian life ko, no, to become consistent regardless of what, kasi marami tayong nakikitang ganyan eh. Bakit wala ulit si ganito? May problema na naman yan, di ba? Bakit wala na si ganito? Ay syempre meron ng ganitong work eh, kaya nakalimutan na nila, di ba? And so alam mo yun yun, like, nawala tayo ng 1 buwan. Nawala tayo ng 2 buwan dito sa Pilipinas, no? Kasi umalis tayo, may mga work tayo outside the country, mga ganon. Alam niyo yung panalangin, no? Kasi sa totoo lang is that hindi ako nagiging immune. Okay? Sa ganyan na kung saan hindi ka na nakakapunta, okay, is that nandyan na yung hiya mo na babalik. Nandyan na yung pride mo. Di ba? Hindi ko na kailangan kasi okay na ako. Nandyan na yung, alam mo yun, yung pag naumpisahan mo na hindi na ginagawa yung dati mong ginagawa na yun, is that nagiging complacent ka na. Di ba? Nagiging complacent ka na hindi na kailangan. Okay? And so, gumawa ka na ng inyong sariling rason. Okay? Kasi nga, nasubukan mo na eh. Okay? And so, nandun na lahat yung mga reasons natin. So, yun. No? So, the process of, so sabi niya, the world may offer us comfort.
Diba? But Christ calls us to commitment. Okay? And yun yung theme natin. Diba? Yan o, nakikita natin dyan sa screen nila sa studio, year of commitment, year of commitment, year of commitment. And that's what we need, mga kapatid, no? Is that we need to be able to be consistent. And so sabi niya, the process of discipleship continue in the word. John 8:31. Okay, disciples are grounded in scripture, not just hearing, but obeying God's word. Okay, so not one time hearing, mga kapatid. It must be continuous. Ang sabi ng Bible, faith comes from hearing, and hearing by the word of God. All right. Okay, so hanggang doon lang muna ang share ko ngayong umaga. And gusto ko lang before ko i-turn over doon sa studio is that gusto ko lang batiin may nakita ko dito. Itong dalawang marcher natin. Si Angelo Esnara, good morning sa inyo. And then si Dave. Ayan. Past marchers na mga ito. And dito si Pastor Johnny, good morning sa inyo dyan, sir. And then si Sir Val, good morning. Ma'am Rachel, magandang umaga. And then nakita ko dito. Ating mahal na pastor, good morning po, sir. And mga interns, yan, magandang umaga sa inyo. Sa mga interns na kasama natin ngayong umaga. Alright, so sige, Ma'am Cherry, kayo dyan. Amen. Thank you po, Sir Ariel, doon sa na-share po ninyo. At totoo po yun na kailangan ang discipleship talaga ay continuous. No? Hindi, walang, tawag doon, tenure. Like for example, walang kontrata na halimbawa 1 week lang or 1 month lang, ganyan. Kailangan ang discipleship ay continue. Yan yung word ni Sir Ariel. So ako din ay ngayon dahil natapos po yung ating anniversary at revival at syempre nakapagdala tayo ng mga bisita. Salamat sa Panginoon sa blessing na yon, talagang pribilehyo na sa totoo lang sa area, yung mapagkatiwalaan ka lang ng magulang na ngayon mo lang nakilala, tapos ipapadala yung anak sa'yo. So sabi ko talagang biyaya talaga yon ng Panginoon. So nadala ang mga bisita, may mga mothers, may mga kadalagahan, may mga kabataan na nadala at ngayon ay hindi lang dapat hanggang ganun, no? Kaya pinag-uusapan pa rin natin itong soul winning and discipleship kasi ano yung next step after na win natin sila, tumanggap sila sa Panginoon, nadala natin sila sa simbahan at nabaptize sila, syempre discipleship na. No? At tuturuan na natin sila. Ako nga pagka yung nababaptize yung mga nadadala ko, sinasabi ko na, kaya ngayon, dahil nabaptize ka na, ay sisimulan mo ng pag-aralan kung papaanong mamumuhay na naaayon sa kalooban ng Panginoon. Kasi, identity natin ito sa Panginoon. Diba? So, yun, minsan, mahirap mo rin ipaunawa yon sa mga 9-10 years old na mga pero nakakatuwa lang na doon mo makikita talaga kung paano mag-work yung Panginoon sa kanila na sa ganong kaisipan or sa ganong mga way ng pagpapaliwanag nauunawaan nila. Marirealize mo na lang yan pagka sinusundo mo na sila ay may mga questions na sila sa'yo. Or di kaya may mga sinusumbong na sila na, di ba teacher, dapat hindi ganito? Bakit si ganun? Naggaganon na sila. So,
doon na nagsisimula yung pagtuturo natin sa kanila. And ayun nga, sa discipleship. So, discipleship, kung sa definition lang, napakadami na po nating mga narinig na mga definitions ng mga nag-host din dito, ano. And sa akin lang, ayon sa aking pagsaliksik, ay sabi dito, it's following Jesus by learning His teachings, no. So yun yung discipleship. Ultimately, ang goal natin is not for them to follow us, 'di ba? Yung mga bisita nating nadala, yung mga nabaptize, hindi natin sinasabi na, nabaptize ka na, sumunod ka na sa akin. No? Hindi, kundi ang direction natin lagi is unto Christ, di ba? Kaya nga natin sila tinuturuan kasi kung ano yung way of life natin ngayon, sumusunod tayo sa Panginoon, yun din ang gusto natin na mangyari sa kanila. Di ba? So, yun yung discipleship. And ito, discipleship ay hindi lang one person na process ito. Kailangan ito merong mentor, merong disciple, merong discipler, 'di ba? So, yung disciple nga natin, yun yung mga galing sa mga areas natin, yung mga nadadala natin dito. Tayo naman, na dati ring disciple, ngayon ay discipler na. Kasi nga, natuto na di ba? Yun yung magandang sinasabi ni Sir Ariel kanina na mayroong transition, no? Kung yung dating kalagayan mo ay umaangat, hindi sa, I don't think, masasabi natin itong posisyon, ano, kasi dito sa pagiging Kristiyano natin, wala namang posisyon dito. Pero yung responsibility bilang isang Kristiyano ay lumalawak. 'Di ba? Kung dati pang sarili mo lang, kailangan makapagsimba ako ngayong araw na 'to, 'di ba? Kailangan matuto ako, kailangan maging choir member ako. Pero hindi mo namamalayan, isa ka na rin sa mga nagso-soul winning, isa ka na rin sa mga nagtuturo, 'di ba? So, yun yung tinatawag nating progression ng isang Kristiyano, no? Na maganda nga na hindi tayo nananatiling hanggang doon lang, no? Kaya nga merong tinatawag na discipleship, teaching them to observe all things, 'di ba? Sabi doon sa Great Commission. So, yun. Kailangan ng mentor dahil siya yung mag-guide doon sa dinidisciple at way natin, sabi dito ay with an ultimate goal of spreading this way of life to others. Kung ano yung pamamaraan ko ngayon na meron na akong, ang buong maghapon mo, yung itinerary mo ay lamang yung oras ng Panginoon, yun din yung gusto mong ipasa sa dinidisciple mo, 'di ba? Kasi nga unto Christ yan lagi. Gusto mo na yung dinidisciple mo ay matutunan niya yung way na gustong mangyari sa'yo ng Panginoon. And kahapon doon sa meeting namin, kasi syempre umuulan, bumabagyo, yan. So sinamantala ni Pastor na kausapin ulit kaming mga full-time. At ang sabi niya ay, ang kailangan laging mag-increase, no? Ang kailangan laging marinig ng mga tao, mga dinidisciple natin, yung Word of God. Kasi sabi niya, every time nahaharap tayo sa ating disciples, may instruction yan kaagad. Hindi pa bumubukas yung bibig mo. Meron ng instruction. Sa papaanong paraan, sabi niya, yung aura mo nahaharap sa kanila, are you smiling? Ano? Or ipinapakita mo na parang kawawa ka sa harapan nila, 'di ba? Ano ang itsura mo na makikita nila yung Diyos sa buhay mo? Or yung itsura mo ba, maaawa sila, ay, kawawa talaga kayong mga full-time. O, di ba? Yung ganon, pupunta ka ba doon na parang hindi ka pa kumakain, gutom na gutom ka? Di ba? Or pupunta ka doon na sinasabi mong, the Lord is my shepherd, I shall not want. Di ba? Yung bang, I have everything I need kasi meron akong Diyos, kaya ito yung ipapasa ko sa iyo ngayon. Di ba? Sasabi niya, sa suot mo pa lang. Di ba? Makikita na yon kung totoo ba na may Diyos ka.
lalong-lalo na pag bumukas pa yung bibig mo, nag-quote ka ng verse at ipinakilala mo lalo ang Diyos sa kanila, 'di ba? Pero kung pupunta ka doon na hindi mo prepare yung sarili mo, hindi nila makikita ang Diyos, 'di ba? Kahit sabihin mo na punta po tayo sa church kasi yun yung magbabago ng buhay natin, yung pakikinig natin ng salita ng Diyos. Pero sa itsura mo hindi naman nakikita na nabago, 'di ba? Sabi ni pastor, kailangan laging may word of God. Huwag kayong pumayag na walang word of God na iniiwan kayo sa kanila. Wala kayong sa itsura pa lang ninyo ay nababasa nila ang salita ng Diyos sa buhay ninyo. Sa itsura, sa pananalita, sa pagngiti, or sa, ewan ko kung paano ba tayo humarap sa mga pero sabi ni pastor, yun yung dapat babantayan natin sa ating sarili. Tayong mga humahayo, pumupunta sa area, either soul winning man yan, or visitation man yan, follow up man yan. Lagi nating tatandaan, hindi na tayo ang ipinapakilala natin sa mga tao, kundi yung Diyos na nire-represent natin. We are ambassadors of Christ, di ba? So, dito sa discipleship, kailangan yun yung makita nila na ang sarap maging Kristiyano. Maganda nga yung lagi nating binabanggit yung kadakilaan ng Diyos, kadakilaan ng Diyos. Yung hindi natin sasabihin sa kanila na napakahirap, mahirap yung ganito, mahirap yung ganyan. Napakaganda na despite makita man nila na may mga may mga nararanasan ka, pero yung grabe yung work ng Panginoon sa buhay ng taong ito. Yung masabi man lang nila, makita talaga nila yung Diyos. Hindi yung ang galing-galing niya naman, ang galing-galing niya, 'di ba? Kasi hindi naman talaga tayo yung yung ipinapakilala natin. So, yun, napakaganda na ang ituro natin sa ating mga disciples, laging sa Panginoon, sa Panginoon, sa Panginoon, 'di ba? And ang discipleship, it involves transformation. So, ito na po yung natin, yung sinasabi din ni Sir Ariel kanina. Kasi kung ang transformation kasi Ang transformation is changing one's attitude and actions to align more closely with the master's example, no? So may papalitan ka diyan. And sa atin, sa pag sinabi nating transformation, hindi lang yung panglabas yung papalitan natin. Ang tawag doon ay conformation, 'di ba? Dito sa Romans chapter 12 verse 2, basahin ko lang. Sabi niya dito, "And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." So ito talaga yung ultimate goal ng isang nagdi-disciple, no? Na hindi lang maganda pagka nakita mo na pumunta siya sa church, uy, nakapalda na. 'Di ba? Uy, naka-necktie na. Or yung dati niyang itsura ay pag sumasama sa atin sa simbahan ay iba na, no? Nagpagupit na rin ng buhok yung dating lalaking long hair at yung babaeng dating ganun yung buhok niya, buhaghag, walang pakialam sa nagtatali na rin or nagki-clip na rin, di ba? So mga ganun. Tapos mamaya-maya makikita mo, may hawak na rin siyang Bible, di ba? So ang gandang makita yung ganun. Pero panlabas yun, no? Pero ano yung pangloob? Ito yung goal natin bilang isang discipler na transformation, which is spiritual growth in the simplest term, no? Yung transformation natin, ito yung ating spiritual growth na yung sabi ulit, changing one's attitude and actions, hindi yung panglabas lang. Nagsisimula ito sa pangloob, 'di ba? And to align more closely with the master's example, ina-align natin yung ating way of life, way of thinking, yan, sa master natin. Sino yon? Ang Panginoong Jesus. 'Di ba? So, yun yung sabi ni Pastor, dapat hindi lang kayo mag-goal na hanggang
ganyan lang, nadala nyo siyang bisita, okay na, hindi. Kailangan one day, makita nyo rin, ipag-pray nyo sila na dapat ito maging Sunday school teacher. Dapat ito makasama ko sa choir. O, di ba? Yung ganun na. Kaya kahapon, sabi niya, sige, lahat ng mga pangalan na nandyan sa inyong mga listahan ng panalangin, mula noon hanggang itong anniversary natin na ito, ang gawin ninyo, isulat nyo ano ang goal mo para sa taong ito. Gusto mo siyang maging usher? Gusto mo siyang maging Sunday school teacher? Gusto mo siyang maging choir member? Sulat nyo lahat yan para makikita nyo na talagang may goal kayo. Hindi nyo lang sila basta dinala. No? So, yun yung dapat nating a goal lagi na every time na meron akong iwiwin, pupunta ako sa area, magwiwin ako ng kaluluwa, hindi lang hanggang doon, kundi kaya ko siya dadalhin sa church para lalo pa siyang makarinig ng salita ng Diyos at lalo niyang makilala ang Panginoon, makita niya kung anong ginagawa ko, and then ultimately ay dalawa na kaming maglilingkod sa Panginoon. O, diba? So, yun po yung pinakamagandang goal natin for discipleship. Transformation. Very important po yun na yung inner man, yung ma-develop sa atin. 'Di ba? Na sabi nga dito ay but be it transformed by the renewing of your mind. So, mindset ito, mindset. Actually yung pagpapalda minsan parang gusto mo lang sumunod sa fashion. Pero kung yung pagpapalda mo, talagang conviction mo yon na gusto kong maging kalugod-lugod ako sa Panginoon. 'Di ba? So, yun yung gagawin mo. Magpapalit ka ng kasuotan. So, kung yun yung purpose mo, magiging long term yan. Pero kung ang purpose mo lang ay parang maganda yung nakapalda. Parang maganda lang. Sa paningin niya. Or sa paningin siguro ng ibang tao para sa kanya. Hindi yun magtatagal. Kaya nga ang gagawin natin dyan, sabi ni Sir Ariel kanina, kailangan daily, no? Daily and continuing. Merong consistency. Hindi yung kung kailan ka lang nasa mood, yun. Hindi ganun. Yung consistency, yung sinasabi ni Sir Ariel kanina, ay nasa mood ka at wala, maayos man ang panahon o hindi, or ano yung sabi sa Biblia, in season and out of season. Ang ibig sabihin noon, welcome man yung sinasabi mo sa kanila or hindi, magpatuloy ka pa rin, no? Kasi maraming pagkakataon na gano'n eh. Pupunta ka sa area, minsan parang ang sarap mag-soul winning kasi lahat sila nakikinig, no? Minsan naman, may time kami na pumupunta doon, nakasampung approach ka na, wala pang nagpapashare. Ayaw pa rin nila. Pero, will that stop you? No. Dapat magpatuloy pa rin. Yun yung consistency. Yun yung sinasabi nating daily na kung ano yung ginawa natin kahapon sa pagsusoul winning, dapat hindi magbabago sa depende sa araw or depende sa mood. Kaya yun yung dapat nating tatandaan na yung mga nadala natin, let's not leave them na parang ganun lang. Tapos hindi na nila alam yung gagawin nila. Gagawin natin, ituro natin. Ituro natin lahat ng pwede nilang gawin for them to learn everything and then one day, makasama na rin natin sila sa gawain. Ayan lang po, sir, at to God be the glory po. Amen, amen. Thank you, Ma'am Cherry. And ayun nga, sabi niya is yung kontrata natin or yung pagka-Kristiyano natin, ang kontrata is forever. Yes. Ang kontrata is the whole life, hindi 1 week lang or 1 month lang, 'di ba? And ayun, totoo po 'yun, no? We as disciples should make sure that they don't, while we are an example, make sure that yung kwan pa rin nila is the Lord Jesus Christ pa rin. Okay? Hindi nang sabi ni Paul, di ba? And so, sabi niya dito sa 2 Corinthians 4, verse 5 is that, for we preach
not ourselves. Okay? But Christ Jesus the Lord. And ourselves, your servants. Diba? Amen. For Jesus' sake. And then, sa transformation, right, dito sa, maalala niyo dito sa 2 Corinthians 5:17, sabi niya, all things are passed away. And so, behold, all things are become new. Okay? And yun yung goal natin, no? Sa mga disciples natin, that the old things will pass away. Ano yung itra-transform nila? Diba? The new things na nakikita nila unang-una sa teaching ng ating Panginoon. Alright? So I hope na meron kayong napulot doon, no? Napakahalaga yung mga sinabi ni Ma'am Cherry. Alright, so sunod natin yung mga ladies natin dyan sa studio. Okay, so unahin natin sino ba yung si Kwan ngayon, si Rhea. Una ka, Sister Rhea. Ayan, dyan si mama mo. Good morning, Ma'am Mercy. Amen. Good morning, ma'am. Yan, good morning po sa ating lahat. Nagising ako. Nantok. At, siyempre thank you po sa mga narinig po namin na mensahe ng Panginoon. At ganun nga, pa rin nga po na yung topic, nasabi ko nga po noon is habang tumatagal is mayroon kami natututunan na commitment and soul winning and discipling others. So, una po kay Sir Ariel na bilang isang anak or bilang isang anak po ng Diyos ay na-try ko rin pong disciple. Ang nag-disciple po sa akin, ayun si Mama. Siya yung nagpalaki sa akin or nag-alaga sa akin para mas makilala ko pa si Kristo. At hindi siya tumigil sa akin na nag-disciple na kahit na ayan, na pinipilit na ako, na kahit na kakaiba na yung mga pinapakita ko na hindi na para kay Kristo nung andun pa po ako na kasama niya pa po ako doon. At nakita ko sa kanya yung pagiging discipler niya, the way na hindi niya ako pinabayaan na or hindi niya ako hinintuan na ipanalangin na wag huminto sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sa ito nga siguro kaya hindi na kaya ni Mama kaya napunta ko dito. Joke lang. Nagpapasalamat po ako dahil siya yung binigay ng Panginoon na maging discipler ko. So, hindi siya nagdalawang isip na nung nagsuko ako ng buhay sa Panginoon, mas masaya pa nga siya kasi parang ayaw niya ako mag PMA noon. Actually si Papa yung may gusto na yun nga sabi ko kung buhay pa siguro si Papa, hindi ako full-time ngayon. Kaya, papasalamat ako dahil talagang may purpose ang Diyos sa buhay ko. At, yun nga po, nasabi ni Sir Ariel na andoon na kapag lumaki ka hindi sa pagiging Kristiyano, is yung mas nakasanayan mo, yung mamuhay sa mundong ito at hindi yung sa Panginoon, yung kumbaga magiging abnormal or ignorante ka pa sa salita ng Diyos na naririnig, parang binabaliwala mo lang yan kasi nga nakasanayan mo yung mundo. So, kaya nga yung ibang sinasabi ng mga tao, ay masusunog lang ako dyan, sabi nila kasi ang alam po nila is mas mababawasan yung kasalanan. Pero yun nga po,
share ko lang din po nung nag-solwining kami sa dahil may entrance exam po dyan nung Sabado. So sabi ni ate ko, mag-share muna tayo dito para mag-follow up na lang tayo sa the rest na oras, sabi niya, nung Saturday. So nung nag-share po kami, sabi ko parang ayoko mag-share kasi ayoko mag-share sa mga yung mga mag-e-exam kasi parang nung nakita ko yun, nang hinayang ako na parang gusto ko mag-retake ulit, ganon. Pero sinabi ko yun nung narinig yun ni Ma'am Jenida, sabi niya sa akin, kung gusto mo ulit mag-retake at parang naiinggit ka, ibig sabihin parang hindi pa buo yung puso mo sa gawain ng Panginoon or hindi pa buo na yung decision mo, sabi niya. So, napaisip akong ganun. So, sabi ko sa sarili ko, ito na po ba talaga yung kalooban mo sa akin, Panginoon? Sabi ko, tapos yun. Talagang pumunta kami. Ayan. So, ang saya din sa feeling na ipagpipray mo sila. Sabi kasi nila, pagkatapos namin silang nasharean, pag-pray niyo po kami sa exam namin na pumasa kami. So, open na open po sila. Gustong-gusto nila na ma-sharean po ng salita ng Diyos. So, hindi lamang dahil sa mag-exam kayo, sabi namin, kundi ito ay pang-eternal na buhay niyo na, sabi po namin. Kaya, nung Saturday po na yon ay hindi po naging sayang at masaya po ako dahil nagpapatuloy po ngayon. Ayan, at laging sinasabi po ng mga tita ko na sundin mo yung dinidesire ng Diyos sa'yo at kung saan ka masaya. Ayan, so yun lang po. Amen, amen. And thank you sa pag-share mo ulit testimony. Yes. Mr. Rhea, alam mo, yun yung mga patibong ng Diablo sa atin, sa totoo lang. Yes. No? Sometimes, he make ways for us to be confused, especially pagka, nakaset na tayo and then, bakit meron ulit parang nagtetempt? That's right. Diba? Oo. Okay. So, yung desire natin sa Kanya, dapat yun ang nananaig pa rin. Alright. So, mga test na mga yan ba? Okay. For our continuity and commitment. Alright. Sige. Kaya si Terciela naman. Good morning po sa ating lahat. Sa akin naman po is, una po is nagpapasalamat po ako na nandito po ako sa church at nung bago pa lang po ako dito is nagpasalamat ako una po is kila Ma'am Vicky at kay Kuya na kahit nung hindi pa po ako full time is dinidisciple po nila ako, kinakausap po nila ako at nagpapasalamat po ako sa kanila kasi na-encourage po talaga nila ako kahit parang nung nandun po ako parang hindi pa pumapasok sa isip ko. Pero nung nag full time po ako is nagpapasalamat po ako kasi yung nandito na po ako sa church is wala pa akong mga na-disciple so, kapasalamat po ako kay Pastor kasi nung nandito na po ako, si Pastor na po yung nagdi-disciple sa amin po dito na araw-araw po na parating niyang pinapaalala po sa amin. Kaya sa paglilingkod po sa Panginoon, dapat po talaga is ma-involve po tayo sa salita ng Diyos at sabi nga po ni Sir Ayelis, nandun po yung sacrifice natin at maging
maging maging consistent tayo. At kailangan po natin na makinig po tayo sa salita ng Diyos. Kasi doon po kapag nakikinig po tayo ng salita ng Diyos is doon po tayo natututo at yung mga napapakinggan natin is about sa disciple, about sa pagsusulwining is i-apply po natin sa ating buhay. Kasi bilang Kristiyano is tayo din is kasi as a Christian is magdi-disciple tayo sa mga taon na hindi pa nagdi-disciple tayo para mas lalo pa nilang makilala yung Panginoon. Kaya kapag nagbibisita po tayo sa mga disciple natin is dapat yung makita nila sa iyo is yung may salita ka ng Diyos, at kapag pumupunta ka doon is dapat hindi chismis yung sinasabi mo, kundi sabi nga ni Pastor nung meeting po namin is yung word of God yung maririnig sa iyo. Kasi kailangan nila yun, hindi yung puro chismis lang. Kasi may ganon kasi na kapag pumupunta sa iya is parang makipag-chismisan lang. Pero sabi ni Pastor, mali po yun. Ang kailangan po talaga nila na marinig is word of God para mas lalo po silang lalago po sa salita ng Diyos. At sabi nga po ni Ma'am Cherry is ma-transformation po sila. Mabago yung ugali po nila, yung kasuotan po nila, parang magaya nila, parang magaya po nila magaya kanila na naglilingkod sa Panginoon at sumusunod po sa salita po ng Diyos. Kaya yan lamang po. To God be the glory. Amen, amen. May hirapang mag-Tagalog, may hirapang mag-English. Hindi ka naman pwedeng mag-Bisaya, mas lalo kami hindi namin maintindihan. Kaya ikaw na lang mag-adjust, no, sa amin. Next, Ilocano yan. Oo. So, anyway. So, hindi, totoo yun, no? Yung sa atin, dapat yun ang iwasan natin talaga. Yung din yan temptation din yan, alam mo yun? Especially pag kayong bibisitahin mo, talagang chismosa talaga. Ay naku, mahirap yun. Kaya dapat tayo ang maging example na hindi yun ang pag-uusapan. Diba? Amen. Oo. Hindi yung, si ganito, ganyan. Naku, diba? Ikaw naman sumasang-ayon, oo nga. Ganon. Tama. Ganon. Ay, sus. Diba? So, hindi. Part yun ng lahat ng temptations talaga natin sa totoo lang. Pero dapat sa atin is, especially pag kayong pinag-uusapan na yung sinasabi sa pulpit na hindi sila sang-ayon sa whatever, ay dapat from doon mismo sasabihin na natin sa kanila. Sa totoo lang. Oo. Okay. Sa giving, sa soul winning, sa dapat meron tayong ready kaagad na sa kanila. And alam mo yun, ako kung minsan pag may mga ganyan, kaagad yan. It's in the Bible. Okay? Amen. And hindi yan tinuturo if it's not in the Bible. Amen. Diba? Andyan sa Biblia Kaya dapat sundin natin. Yun lang. Diba? Oo. Kasi makakukuhan ka talaga. There are those na medyo you must have to be ready also, no? And tama 'yon, no? Sabi ni Sheila na walang ibang pag-uusapan dapat kung hindi yung Diyos. Oo, magchismisan tayo, pero ang topic natin is Bible pa rin. 'Di ba?
Oo. Mag-usap tayo, ganun. As a matter of fact, hindi ka pumunta doon para makipag-chismisan ng buhay ng may buhay. Okay? Oo. Alright, sige. So, ayan, basahin ko lang yung sabi ni Ma'am Tin. Amen po. Through soul winning and discipleship ay hindi lang po sa kanila ang nagkakaroon ng transformation, kundi pati sa atin. Dahil dapat tayo ang magiging good example nila. Alright. Thank you. Sino na nandyan? Si Roy at si Recom, sir. Sige. Okay. Dito na. Okay. Few words. Hindi last words, ha? Ayun. Brad Roy. Good morning po sa ating lahat. Yung akin lang po, i-share ko lang po sa inyo yung area namin sa Bakaking na sa akin na dinidisciple ng mga bata. Ganun pala mag-disciple. Mahirap. Sa amin is yung 8 na dinidisciple namin. Mahirap. Malilikot, tas magugulo. Pero yung prayer namin sa kanila is yun nga, sabi ni Ma'am Cherry, dapat may pangarap kayo. May pangarap tayo sa kanila. Yun yung gusto namin mangyari. Kaya patuloy, may goal kami sa kanila na patuloy na dinadala namin sila sa simbahan upang sila yung mabago yung buhay nila, na ilayo sila sa kamunduan na gawain. Yun yung gusto namin na mangyari sa kanila. Is yan tulad sa akin noon is yun nga, hindi ko akalain na yung matatransform ako na ganito. Kasi yung dati naman talaga is mahirap na inaantulad yung mga bata na yun na is mas malala nga ako dati nung dinidisciple ako ni Mama. Yun nga. Hindi ko nakakalain na ganito yung mangyayari sa akin. Pero sa pangarap ni Mama sa akin na maging ganito, maging soul winner and patuloy pa sa paglilingkod sa Diyos. And yung dati kasi is mas makulit pa ako sa kanila. Pag niyaya ako ni Mama pupunta sa simbahan, mas uunahin ko pa yung basketball. Tatakasan kan si Mama. Pupunta na kami na dayo kahit sa barangay. Yun yung mga ginagawa ko. Iyain niya ako mag-practice ng choir sa amin. Yan yung ginagawa ko is mas uunahin ko mag-inom. Yan. Pupunta sa mga barkada. Yan. Hindi ko pinapakinggan si Mama. Pero yan. Pag oras ng sa araw ng linggo, yan. Is makikita mo ako sa simbahan na nakaupo. Pero yung utak ko is lumilipad. Nakatunga nga lang is akala mo nakikinig pero yung isip ko is lumulutang dahil yun sa adik, sa marijuana, ganyan, sa alak na may hangover pa, ganyan, lumulutang yung isip ko na hindi ako akala mo nakikinig ako pero yung isip ko yun nga wala sa kalooban ng Panginoon. Yun. Pero hanggang araw-araw si Mama, yung sipag niya na pag-ano sa amin, disciple. Yung sipag niya mag-pray, nakita ko yung lahat na is ngayon, nagpapasalamat ako kay Mama dahil ginawa niya sa amin yun. Ni Manining. Walang tigil. At nakalain mo yun yung araw-araw na yun na pag i-pray niya sa amin, pag di-disciple niya sa amin, pinapagsabihan niya kami lagi. Walang sawa yun na kahit
araw-araw akong nasa court, araw-araw akong nasa barkada. Yan, pinapatuloy niya pa rin akong, yung ibang anak siguro yun is pinalayas na kami. Pero salamat ako kay mama. Dahil yun nga, partner rin yun na pagdi-disciple sa amin. Doon ko nakita sa kanya yung pagdi-disciple. At na yun, yung natutunan ko is kung paano ako na-transform. Yun yung gusto kong ituro din sa mga dinidisciple ko doon sa Bakaking. Na kahit na ganun sila, mas ano sila, gangsta, geng-geng. Yung mga kasuotan nila is kakaiba. Pero sabi ko, ganun ako dati. Kaya pilit ko na, pilit. Yung, hindi pala pilit, yung, yung lagi kong inaayos yung ugali ko upang maipakita ko sa kanila kung ano yung pagbabago na nangyari sa aking buhay, upang maipakita ko rin yung sa kanila kung paano ako binago ng Diyos, upang ako rin is sundan nila, maging good example sa kanila. Ganun pala yung feeling ng pagdi-disciple na kala ko madali, yun nga po. Kala mo madali is yun talaga sabi nga ni Pastor, kung nagdi-disciple ka, dyan na magsisimula, mababago yung ugali mo. Mababago yung ugali mo kung paano ka makikitungo sa mga tao. Yan na. Is matutunan mo lahat yan na kung paano ka umayos yung pamumuhay mo. May matutunan ka rin sa kanila. Yun lang po. Maraming salamat po. Amen. Amen, amen. Tandaan natin, pwede nating takasan mga magulang, pero hindi natin matatakasan ng Panginoon sa totoo lang. Amen. Alright. So, alam niya kung ano yung mga kailangan talaga natin. Amen. Thank you dun sa shinare ni Brother Roy. Alright. So, ayan. Last natin si Brad Recom. Good morning po sa ating lahat. Morning. Nakaka-bless po ang pag-usapan na ang pagsusulwiling at pag-disciple. So, yun po, isa rin po ako sa baka disciple nun, dun sa amin na isa po sa member po namin na isa rin po ako sa disciple nila. So, 6 po kami nun na disciple niya. Isa po siya ngayon teacher. So, dun kami lagi sa kanila, nagpi-fellowship. At sabi ko sa kanya nun, Kuya, bakit mo laging ginagawa to sa amin? Sabi ko, masaya lang ako dahil nakikita ko nagpapatuloy kayo, sabi niya. Tapos, noon na andun na kami noon, lagi na namin ginagawa yun. Gabi-gabi doon, nagpi-fellowship kami. Tapos, kwento-kwentuhan, ganon. About dun sa salita ng Diyos. So, doon ini-encourage niya lagi kami na doon magpatuloy lang dahil masaya sa gawain ng Panginoon, sabi niya. So, yon naging choir member kami doon. So, 6 kami na disciple niya na nagpapatuloy doon. So, yung apat doon na andun na naiwan. So, mga bata pa nag-aaral. So, kami lang dalawa ni Dexter dito na isama. So, yun. At nung nandito na ako, na-try ko rin na meron din ako isang disciple doon sa area namin. So, Amen. si Sir Domark, sabi niya, bro, sabi niya, kaya mo na ba magsundo dito? Sabi niya, ati tayo pag sa Sunday, ako sabi niya, doon ako sa kabila, sa ano ni Ma'am Tin, sabi niya, sunduin ko doon sa Balakbak, sabi niya, tas ako dito sa Santo. So, ang ginagawa ko, inuuna ko yung disciple ko doon, si Jeff. At siya yung kasama ko sa pagsusundo. So, ang ginagawa ko, puntahan ko doon si Jeff. Tapos, yun, inintay ko muna siya. Tapos, pagtapos na siya nag-BA, so, yun, sama ko siya mag-sulwining, ganyan. At magsundo, ganon. At
nagkikwentuhan kami noon. Hindi, yung kinikwento ko sa kanya, yung sinasabi ni pastor na yun yung laging bukang bibig natin sa kanila ay yung salita ng Diyos. Amen. At encouragement ko din sa kanya na, Jeff, sabi ko sa kanya, magpatuloy ka lang, sabi ko sa kanya. At ayun nga, sabi ko, mag-observe ka sa choir, gano'n, sinasabi namin ni Sir Domark sa kanya at ayun nga, nakikita ko na, yun, tuwing Sunday, Saturday hanggang Sunday, yun, sumasama siya mag-church. So, pati mag-area, so sumasama din siya sa akin. Pag mag-share ako, yun, nag-observe siya sa akin. Sabi ko din sa kanya na, matutunan mo din to para dahil masaya na meron kang nasishiran dahil hindi naman ang ibang tao matutuwa sa iyo kundi yung Panginoon sa ginagawa mo. Kaya encouragement ko sa kanya na try niya rin na mag-aaral sa Bible School. Sabi ko dahil na ayaw niya na rin mag-aral sa labas. Ayaw niya na rin dahil yun nga yung ginawa sa kanya ng teacher niya na sinampal daw siya. Yun yung kwento niya sa amin. At ayun nga, ayaw niya na nun mag-aral. So, nakakausap din namin yung mama niya nun na sabi ng mama niya baka daw ihahatid na daw siya sa bahay niya, sa papa niya, ganun. Tapos, yung sinasabi naman namin ni Sir Domark kay Jeff noon na try mo sabihin kay mama mo kung gusto mo mag-aral ng Bible School, sabi namin sa kanya. Kaya, yun, hindi ko din alam kung matutuloy ba siya na aalis. At kakalungkot lang dahil kapag umalis siya, wala na siya ng salita ng Diyos, di siya makakapakinig ng salita ng Diyos, at sayang din yung kung di niya rin may magagamit yung mga napapakinggan niya. Kaya sabi ko sa kanya, pag umalis ka, wag mo kalimutan na may tinanggap ka na salita ng Diyos, na nangako ka na hindi mo na gagawin yung mga iniwan mo, at isipin mo lagi kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa iyo. Kaya yun lang po. To God be the glory. Amen. Amen. Wow, paganda. Napakaganda, no? Pinggan. And tignan niyo, no? Unang-una, merong nag-disciple sa atin. Okay? Diba? Nakakatuwa, merong nagkuhan sa kanila doon pala. Diba? And if babalikan natin lahat ng mga yon. Okay, ngayon is that ang maganda ngayon, tayo ang nag-a-apply doon sa, kaya tanong, bakit nga ginagawa yun sa atin? Okay, ngayon naiintindihan natin din kung meron tayong disciple, bakit natin ginagawa din sa kanila yun? Diba? And so, that will parang maging ripple effect yan eh. Diba? Na isa lang naman ang hangad natin sa totoo lang. Diba? So that they will remain in Christ. Amen. They will remain, diba, in the teachings ng ating Panginoon Jesucristo. Alright. So, ayan. I hope na doon sa mga narinig natin, no? Mula sa akin hanggang kay Ma'am Cherry, tapos sina Rhea, Sheila, Roy, tsaka si Recom, no? Napakalaga. Yan ang maganda pagka meron tayong ganitong mga morning na mga sessions natin, right? Alright, sige. So, last na lang, basahin ko lang itong sinabi ni Ma'am Myra. Amen po, Ma'am Cherry. Totoo po, Ma'am. Ako talaga mula noon, natuto ako na pakikinig ng salita ng Diyos. Ina-apply ko din sa aking buhay. Kasi mula noong narinig ko kay pastor sa pulpit na kapag tinanggap mo si God bilang tagapagligtas mo, dapat hindi ka na nagsusuot ng hindi ka aya-aya sa Panginoon. O talaga mula nung ay naririnig ko kay pastor sa tamang kasuotan, sumunod talaga ako na
napaka-blessing po talaga. Kaya salamat sa Word of God na meron akong naririnig at hanggang ngayon ay ina-apply ko rin sa akin. Amen. Amen, amen. Oo. And pagkasuotan lang ang pinag-uusapan, sabi ko nga sa inyo, kung simpleng buhay ang titignan ninyo, ay nako. Diba? Alam mo na kung ano yung dapat mong susuotin. Hindi ka na kailangang mag-isip-isip pa ng kwan kasi may standards na eh. Diba? Oo. Alright. So I hope that we are blessed this morning again. And kung wala nang ibang announcement dyan is tayo na ay magwakas sa panalangin. Let us pray. Dakilan namin Diyos, maraming salamat sa umagang ito. We thank you so much, O Lord, sa mga narinig namin, sa mga testimonies, and sa inyong salita. Naway magbunga po ito sa aming puso, dakilang Diyos, and we apply it, O Lord, in our lives. Again, we thank you so much, and please keep us safe ngayong araw na ito. And bring us to church, O Lord, mamayang hapon. We thank you so much again for this opportunity. And we give you all the glory and praise. Forgive us also for our sins, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right. So, kita-kita Thank you, mamaya. sir. Tayo. God bless po. Okay lang. Bye-bye.